29 years old ang layo ng edad ni Daddy kay Mami. Yun ay dahil si Mami ay ikalawang asawa na ni Daddy. Hindi kasal si Mami at Daddy dahil si Daddy ay kasal sa kanyang unang asawa. Madalit sabi, kabit lamang si Mami, na siya namang itinuring na legal wife ni Daddy. Siguro dahil sa mas bata si Mami at bukod doon maganda. 19 years old naman ang pagitan ng edad namin ni Mami. Yun ay dahil si Mami, college student nang makilala ni Daddy at mabuo ang lihim nilang kabulastugan. Si Mami bilang sekretary ni Daddy sa noon ay babagong putok niyang negosyo. Simula nang ako'y magkaisip, ginagawa at hindi pa tapos ang 4 na palapag naming bahay. Lumaki ako at nakatapos ng elementarya na hindi sa pagyayabang ay merong kutsarita sa bibig o yung mayaman na. Nagisnan ko na meron kaming sasakyan at mga taong nagtatrabaho para sa negosyo ni Daddy na siyang dahilan kung bakit nakapagpatayo kami ng bahay na 4 palapag. Tawagin mo na lang ako sa pangalang Aldrin, 26 years old. At eto, isa ako sa mga nagtatrabaho para sa aming family business bilang site supervisor under my Mami. Sa aking mga kamag-anak sa side ni Daddy, maraming naiinggit sa buhay meron ako na ganito at ganoon. Lumaki ko na akong hindi mahirap at sureball ng may magandang kinabukasan dahil sa negosyong naipundar ni Daddy. Pero hindi kay Mami. Naitago na lang natin sa pangalang Alicia. Marami ang galit at suklam sa kanya at masama ang loob kay Mami. Mostly ay sa side ni Daddy at ng kanyang unang asawa. At si Mami kuno ang dahilan ng tuluyang paghihiwalay ni Daddy at ng una niyang asawa. Ayon sa kwento, noong babago pang nausbong ang negosyo ni Daddy, ang naging kasabay noon ay ang pagkakalabuan ni Daddy at ng kanyang unang asawa. At dahil kailangan ni Daddy ng mag-a-assist sa kanya, naisipan niyang kumuha ng sekretary. At ang napunta nga sa kanya ay ang dalaga at ang working student na si Mami. Siguro hindi lang bastang pagiging sekretary ang ginampanan ni Mami. Kaya ayun, at nahulog ang loob sa kanya ni Daddy. Dahilan upang kasabay ng pagputok ng negosyo ni Daddy ay meron pang ibang pumutok. Para sa akin, walang perpektong tao. At kahit sabihin ninyong kampi ako kay Mami, kahit na alam kong mali talaga siya. Pero magulang ko pa rin siya at mahal ko si Mami. Isa sa dahilan kung bakit inaral ko ang negosyo ng Daddy para kay Mami. Bukod kasi sa akin na nag-iisang anak ni Mami at Daddy, ay meron pa akong 2 kapatid sa tunay niyang asawa. Noong mabuo ang relasyon ng Mami at Daddy, ayon pa rin sa kwento, ay ayaw daw akong ipagpatuloy ni Daddy. Natural, kasiran din yun sa kanya at nabubunyag ang kanilang relasyon. Pero si Mami hindi pumayag. Kaya ayun, napilitan ang Daddy na ibahin ng ibang lugar si Mami, kung saan dun na rin sila nakabili ng lupa na kinatatayuan ng aming bahay. Iyon ang aking nasagap na kwento kung paano nagpang-abot ang Bluetooth ng aking mga magulang. Nalaman kong si Mami ay hindi pwedeng makasal kay Daddy at kailanman ay hindi pwedeng magmana ng ari-arian si Mami mula kay Daddy dahil nga hindi siya ang tunay na asawa at still single and alive pa rin ang unang asawa ng Daddy. Bagamat ganoon, ay lumaki at nagkaroon ako ng isip na nakita ko kung gaano kamahal ng Daddy si Mami. At ang Mami naman ay nakita ko kung paano inaasikaso at inaalagaan ng Daddy. Laking tanda kasi ng Daddy kay Mami. Kung iisipin nga parang anak lang. Bukod pa doon, maglalasing din si Daddy. Noong nalaman ko ang iba't ibang kwento na iyon,
Doon ko lang naintindihan kung bakit ang madalas bisita sa aming bahay ay puro nagmula sa side ni Mami. Kung hindi sina lolo at lola na parent ni Mami, sina tita at mga pinsan ni Mami. Kamag-anak din lamang ni Mami ang madalas naming kasama kapag mayroong outing. At kung meron man sa side ni Daddy, edi yung aking mga pinsan at uncle na empleyado ni Daddy. Pinagbuti ko ang aking pag-aaral. Nasa private school ako mula elementary hanggang high school. At talagang ang buhay ng merong say sa buhay ay hayahay. Aminado ako na malaki ang naging sablay ng Mami sa kanyang naging desisyon. Pero hindi ko rin naman siya masisi. Hindi kasi may tatanggi na mahirap ang kanyang pamilya. At ang isang patunay na doon yung working student si Mami nang makilala ni Daddy. Hindi may tatanggi na kung minsan kahit kumpleto ng gamit, magagarang gamit, maayos na higaan, sasakyan, at kung ano-ano pang tanging may pera lamang ang pwedeng magkamit si Mami. Alam ko na sa dami na nag-iisip sa kanya ng hindi maganda. Alam ko na nagpapanggap lamang at pinipilit lamang maging masaya kung minsan. At bilang kanyang anak na kanyang inilaban para mabuhay, ay hindi ko siya pwedeng pabayaan. Noong ako'y high school, nagkaroon ako ng lakas ng loob na kausapin si Mami. Pero ang bagay na iyon ay ayaw niyang pag-usapan. At sinabi ko na lang na dapat mag-ipon din siya para sa kanyang sarili. Ano't ano man sa oras ng kagipitan, meron siyang mabubunot. At lakas ng loob kong sinabi na kung nagawa ng Daddy, napalitan ng una niyang asawa, hindi imposible na kay Mami o sa aming dalawa, mangyari din ang sinapit ng una niyang pamilya. Kako, malay namin baka isang oras o isang araw, one of this day, kami naman ni Mami ang nasa kangkungan. Mapayapa akong nakatapos ng high school at walang tanong-tanong ay nag-aral ako ng college. At oo nga pala, ang Mami ay nakapagtapos pa ng 4 na taon sa college. Patunay kung gaano siya kamahal ng Daddy. Kinuha ko ang kursong may kinalaman sa negosyo ng Daddy. Hindi naman sa pagiging makasarili, pero para kay Mami, pagdating ng araw at mahina na ang Daddy, gusto kong ako ang mamahala ng aming negosyo para lang masigurado na maganda ang magiging kinabukasan ni Mami at hindi siya nagkamali na ako'y ilaban. Madalas si Mami ang naghahatid sa akin at marami kaming bonding moments habang nasa auto. Tulad na lang ng bigla na lang namamaho sa loob ng sasakyan dahil si Mami doon mismo sa loob ng sasakyan na iputok ang sama ng loob. At para kaming hindi mag-ina kung magtawanan. Bago pa man ako makatapos ng college, halos si Mami na ang nag-aasikaso ng negosyo ng Daddy. Isa siguro yon sa dahilan kung bakit pinagtapos ng Daddy si Mami ng pag-aaral. Matanda na kasi ang Daddy, madalas nang may arthritis at rheuma. Noong makatapos ako ng college, sa aming company mismo ako nag-OJT. At noong matapos nga ako ay ako ang tumatayong site supervisor ng aming company. Masaya ang pamilya naming 3. At hanggang sa edad kong ito, never kong nakita na sinumbatan o sinaktan ng Daddy si Mami. Naisip ko rin nga na baka naman ang may problema talaga ang unang asawa ng Daddy. Kaya ipinagpalit siya. Hindi ko sinasabing tularan si Mami. Maghanap kayo ng mayaman o mapera at alam nyo na, magpaputok at maging punla. Bata at maganda pa si Mami, sabi ko nga, sa edad niyang iyon, kung sakaling ma-end of contract si Daddy, pwede pa siyang mag-asawa. O pwede namang, never mind.